Hello, magandang araw. So welcome to our episode 20 of our Principles of Structural Analysis and Design series. No? So in this video, we will have a topic of theory of structure, no, that was asked in the board exam. So a cantilever beam, 4 meters long, deflects by 16 millimeters at its free end due to a uniformly distributed load of 25 kilonewton per meter throughout its length. Number one, to prevent beam deflection at the free end, what force P is needed at that point? Okay? So, bale dito, if we would be utilizing the method of superposition, kailangan kabisado natin o di kaya given no, yung formula ng mga deflection no, dun sa free end o di kaya formula ng cantilever or formula ng deflection sa cantilever subject to different kinds of load or force. Okay? Pero itong problem na to, common kasi itong loading condition na to sa cantilever. No? Yung merong uniform load all throughout at saka yung merong concentrated load at the free end. No? Common yan. So dapat dito, kabisado na natin yung deflection for at the free end kapag ka-subject siya ng uniform load all throughout its length or all throughout its span. So it's actually W L to the fourth over 8 EI. Okay? At kapag concentrated load naman, it is so, subject sa ng P, no? So PL cube over 3 EI. Ayan. Okay? So dapat kabisado na natin yan technically. But later we will show kung paano ba nakukuha yan just in case na makalimutan, no? In this as you can see in the thumbnail, no, we will be utilizing conjugate beam method for this video, no? So mamaya na yun. So ngayon, let's say alam natin yan. So bali as a number one, ang tinatanong niya lang sa atin, ano daw dapat yung kumbaga reaction mo dun sa free end para ma-prevent yung deflection, no? So bali pagka inisip natin, parang ang gusto niya ipagawa sa atin ay ito yung beam na merong loading na uniform. Okay, and then supposedly magde-deflect yan, no? De-deflect yan ng ganyan. Okay? Pero para matanggal daw yung deflection sa free end, maglalagay tayo ng support dun sa free end. Ito. Okay? So ito ay W, ito ay P. So ang mangyayari ngayon, yung deflection mo magiging ganito na lang. Ayan. No? So as you can see, sa point na to, no, the deflection is 0. Okay? So ano daw itong P na to? So again, ang gagamitin natin sa umpisa ay superposition method. Ibig sabihin, itong loading condition na to ay binubuo, no? Binubuo ng uniform load ay kung paghihiwalayin lang natin na kung saan hahayaan natin siya mag-deflect. Ayan. So bali ito ngayon yung deflection ng uniform load. So tawagin ko na lang na delta 1, whatever that is. And then plus, no? Ito naman yung magiging deflection due to the concentrated load alone. Ayan. No? So ito naman yung magiging deflection niya. Okay, so tawagin naman natin ito na deflection 2. Okay? Ngayon, pag pinag-combine natin itong dalawa, hindi ba ito rin yun? At kung ang pinag-uusapan natin ay deflection sa free end, ay dapat, pag pinag-combine ito, dapat maging 0. Or in mathematical terms, we should show that 0 is equal to delta 1. No? Kung pababa, pwede mong sabihin na negative, pero in some textbook, pag pababa, positive in terms of deflection. So ito na lang, gawin ko na lang na sige, gawin natin negative yung pababa. So, pababa yung deflection ng delta 1, tapos pataas naman yung deflection ng delta 2. Ayan. Okay? And then, transposing to the other side, we can see that delta 1 will just be equal to delta 2. And then, yung delta 1, as you can see, ito naman yung effect ng uniform load. So, ibig sabihin yung formula na ito. So, WL to the fourth over 8EI is equal to, yung delta 2 naman is represented nitong formula to. So, PL cube over 3EI. Okay? So, for problem number 1, actually, we don't need EI. Kasi kung makikita nyo, magka-cancel lang yung EI. And then, magka-cancel lang yung L cube na to. And then, from there, we are left with P equal to 3WL over E. Okay?
At kapag kinalculate natin yan, we have 3 times yung given na W 25, ang L ay 4/8. And that gives us 37.5 kilonewtons. At yan ay sagot natin for number 1. Okay? So, yun yung zero deflection. Number 2, what force P should be applied at the mid-length of the beam for zero displacement at the free end? So, for number 2, same idea. Kaya lang, ililipat natin itong i-apply natin na force dito daw sa gitna. Okay? Na kung sa ganun, na kung saan dapat daw pag naglagay ka ng force dito, yung deflection doon sa dulo, no, will be zero again. No, kailangan daw maging zero. Ganyan. Okay? So, para mangyari yon, kailangan, kung halimbawa, gagamitin ulit natin yung method of superposition, kailangan alam din natin yung formula kapag nag-apply ka ng, kailangan alam natin yung formula ng deflection sa free end ng cantilever kapag nag-apply ka ng force P elsewhere. Ito kasing formulang to, para lang yan kapag in-apply mo si P dun sa dulo. Eh, paano kung si P nandito? Okay? So again, no, pwede na given yung formula na yan sa board exam, minsan binibigay yan. Pero kung halimbawang hindi at hindi mo kabisado, paano mo kukunin? No? Paano mo malalaman? So, hopefully, no, sa inyong kanya-kanyang college, natutunan niyo iba't ibang deflection method, kagaya ng area moment, um, conjugate beam method, no, double integration, and so on, no? So that you can choose ano yung gusto mong gawin or ano yung gusto mong gamitin to derive the formula for the deflection. So that's why in this video, just to simplify things, gagamitin natin is conjugate beam method. Okay? So let's say for example, i-generalize na lang natin. Let's say for example, meron kang beam na subject sa isang force P na upward. Ayan. At a distance A from the fixed end. Tapos gusto ko malaman, ano ba yung deflection dun sa free end? Okay? So, ang unang gagawin dyan is kailangan ma-drawing natin yung moment diagram. No, yung moment diagram nitong beam na to na subject sa force P. Okay? So, ang moment diagram niya, pwede na lang kayo dito mag-moment diagram by parts, actually. Kasi isa lang naman yung force eh. So, mabilis lang yan. Ayan. So, ito kunwari yung conjugate beam natin or yung moment diagram natin. Gawin ko na lang munang beam. Ayan. So, dahil pataas yan, hindi ba ang moment diagram is pa ganito? Okay? So, again, ang moment diagram is yun din yung conjugate beam. Okay, so kailangan lang, meron tayo ditong background kung ano ba yung magiging conversion ng mga supports. Okay, so sa conjugate beam method, paki-review na lang, na kapag fixed end yan, pagdating ng conjugate beam, magiging free end. Okay, so itong fixed end na to, sa real beam, real, ito yung conjugate. No? So itong fixed end na to, ay magiging free end. Okay? Tapos yung free end, magbabaliktad lang, yung free end sa real beam ay magiging fixed end sa conjugate beam. So maglalagay na ako dito ngayon ng fixed support. No? So ito ngayon yung conjugate beam natin. Tapos parang lumalabas, ito yung loading natin. Okay? Yung mismong moment diagram, no? Actually, is, baguhin natin to. So para mas malinaw. Actually, yung moment diagram is yun yung loading sa conjugate beam. No? Para mas klaro, ang moment diagram is the load on the conjugate beam. Ayan. Okay? And then, pag na-drawing mo na yung conjugate beam, ang katandaan lang is, etong conjugate beam na to, meron na naman siyang sariling shear and moment diagram, di ba? Kasi parang beam na siya na may load eh. So, ang tatandaan nyo, sa conjugate beam, yung shear is equivalent sa rotation nung real beam. Okay? Tapos yung moment
sa conjugate beam ay equal sa deflection ng real beam. Ayan. Yan lang yung kailangan tandaan. So, ibig sabihin, kapag gusto ko malaman yung deflection, o di kailangan ko lang malaman kung ano yung moment dito sa point na to. Kasi itong point na to pertains to the free end at the real beam. No? So, ibig sabihin, moment lang natin to. So, by the way, yung magnitude nga pala nito is just P times A. Diba? Moment, no? So, P times A. Ayan. Tapos, ito ay merong distance A. And then, of course, kung L yung buo, itong kabila ay L minus A. Ayan. Okay, so kailangan lang natin mag-moment sa fixed end. So, doon sa conjugate beam, mag-moment lang tayo dito sa fixed end. Okay, ng conjugate. Okay? So, we will have, so syempre meron itong reaction, no? Ayan. Yan yung moment sa conjugate. So, we will have moment at the conjugate, okay, minus yung moment na ipoproduce nitong equivalent force ng triangular load. So, that would be 1/2, ang base ay A, ang height ay PA. Tapos, ang moment arm nun is L minus A plus, as you can see, galing tayo dito, no? Papunta tayo dito. So, plus ito pa, which is 2/3 ng A. Ayan, no? All equal to 0. Okay? So, from here, we will just need to simplify and solve for the moment at the conjugate beam. So, pag sinimplify natin yan, so, tingnan natin ha. So, ito ay 1/2 P A squared. Okay, times, ito ay L minus negative A plus 2/3, that's negative 1/3 A. Okay? Tapos kapag kinuha natin yung common denominator nito, this will become, this will become 3 minus A, tapos ito ay merong 3L. No? Na kung saan, pag itong 3 na to, nilabas ko, i-multiply ko sa to, magiging 1/6. So magiging MC is equal to 1/6 PA squared times 3L minus A. So ito ngayon yung moment sa conjugate beam dun sa fixed end niya. So sabi ko nga, yung moment, siya rin yung magiging deflection dun sa real beam. So ibig sabihin, ito na rin yung deflection dun sa real beam. Delta EI is equal to PA squared over 6 times 3L minus A. Pag nilook up nyo to sa internet o di kaya sa mga libro, ito yung formula natin ng deflection sa free end kapag yung force mo is at a distance from the fixed support. Okay? And just to verify, no, so lagyan ko lang ng i-box lang natin. Okay? So, just to verify, hindi ba ang formula natin kapag yung P ay nasa, let's say yung P ay nasa dulo, hindi ba yung A natin magiging equal sa L? Tama? So dahil doon, yung formula nato na nakabox, delta EI will be equal to P L squared over 6 times 3L minus L. Okay, pag sinimplify natin yan, magiging 3L minus L, that will give us 2L, tapos 2L divided by 6, hindi ba PL squared over 3? PL squared over 3. At di ba, ito rin yung formula natin kanina. Delta is equal to PL, sorry, not squared, but rather cube, kasi itong L na ito mag-multiply na dun sa L squared, no? So, PL cube over 3 PI. Ito rin yung ginamit natin, no? So, ito rin yan. Okay? Kung yung P nasa dulo. So, ibig sabihin, itong formulang to ay pangkalahatan. Kumbaga, yan yung deflection sa cantilever, sa free end ng cantilever beam, kahit saan nakalagay yung P. Okay? Kahit saan nakalagay yung P. Alright? So, that's the idea, no? That's the idea. Okay? So, ibig sabihin, kung isi-solve natin itong number 2, so solve muna natin yung number 2. Masasolve na natin kung ano yung formula ng displacement kapag yung P natin ay nasa mid-length. Ito, nasa mid-length. So, ibig sabihin, yung A natin, isi-set natin as L over 2. Okay? So, pakita ko lang ha. So, galing dyan sa nakabox, when A is equal to L over 2, so delta EI becomes P
L over 2 squared over 6 times 3L minus L over 2. Ayan. And then simplify natin. So, kukumpitin ko lang yung mga numerical coefficients. So, we have here 1/2 squared over 6 times 3 minus 1/2. Tapos, itong L na to magko-combine sa L squared ito. Kaya magiging L cube, no? Ayan. So, 5PL cube over 48 pi. So, 5PL cube over 40. So, therefore, our deflection, when we are at the mid-length, no? So, gawin ko ng delta para same do sa mga initial ko na ano. So, 5PL cube over 48 EI. Ayan. Okay? So, yan ngayon yung deflection natin kapag yung P natin ay nasa gitna. Okay, yun yung may deflection dito. Okay? 5PL cube over 48 EI. Now, ang goal natin, no, ang goal natin for number 2 is the same as number 1. Kailangan daw yung displacement or deflection sa free end ay mag-0. Okay, so para mag-0 yon, so parang ganito ulit ang gagawin natin sa number 2. Number 2. Okay, so ito yung W. Tapos may P dito sa gitna. Okay? Ang deflection na ina-expect natin dyan is pag ganito. Ayan. No? So, dapat daw yung deflection dito ay mag-0. Okay? Kung paghihiwalayin natin yung load, equal lang yan sa yung uniform load. Okay? Yung deflection sa uniform load ay delta 1 sa dulo. And then plus, yung deflection na gawa nung force na nasa gitna. Ayan. Ayan. So, yan ay tawagin naman natin this time na delta 3. Okay, so ngayon, dapat pag pinag-add natin yung mga deflection, ito ay 0 equals delta 1 pababa plus delta 3 na pataas. And pwede natin ipasok ulit yung formula dito. Okay, so ito ay WL to the 4th over 8EI equals 5PL cubed over 48 EI. And once again, for this problem, hindi natin kailangan yung EI kasi magka-cancel. Cancel yung L cube. And then from here, we can derive that P is actually equal to, cross-multiply natin yung 48 as divided by 5. So, magiging 48 over 5 over 8. Okay, 6 over 5, no? 6 WL over 5 EI. Wala na palang EI. Okay? So therefore, from here, mag-solve na natin kung ano yung required na P. So gamitin na lang natin yung mga values. So 6 times 25 times L over 5. Okay? And that gives us 120 kilonewtons. So yun yung kailangan na force para mawala yung deflection sa free end. Okay? So number 2, letter B. Okay? So, bago ko sagutin yung number 3, gusto ko lang din i-share sa inyo, paano ba natin, halimbawa, eto, paano ka ba ito ma-derive? So, dito, ang una ko ipapakita is kung conjugate beam, pwede pa rin, no? Pwede pa rin yan sa conjugate beam, no? So, siguro, so, bonus, ito na, bonus discussion. Okay, so let's say, gusto ko malaman, ano ba yung deflection kapag buo to? Okay, so if we would apply conjugate beam, so i-drawing lang natin yung moment diagram niyan. So ang moment diagram niyan ay ganito.
Na kung saan ito ay second degree. Okay, tapos yung free end gagawin mong, I mean yung fixed end gagawin mong free, tapos yung free end gagawin mong fix. Ayan. So yan ngayon yung conjugate beam natin. Okay? So ang magnitude nito is basically yung moment dito. So ano bang moment dito? So that is just W times L over 2. So WL squared over 2. Okay? And then dahil second degree ito, di ba ang area niyan, so kukunin natin yung area kasi nito eh. Ang area niyan ay kapag parabolic, one-third, no? One-third base times height. So one-third base is L, ang height ay WL squared over 2. So pag sinimplify natin, so one-third times one-half. Ayan, so 1 over 6. So W L cubed over 6. Okay? Tapos yung moment arm niyan, okay, kung parabolic or second degree, hindi ba from here 1/4 ng L. Dito naman 3/4 ng L. Ayan. Okay? So para ma-compute na natin yung moment dito. Moment sa conjugate, no? So yung moment sa conjugate ay equal lang sa this force WL cubed over 6 times moment arm na 3/4 of L. Okay, and if we simplify this, magiging W L to the fourth over, so kumpitin na lang natin, 3/4 over 6. And that gives us over 8. Okay? Na kung saan, sabi natin kanina, no, na kapag binalik natin ito sa real beam, itong moment na yan, yan din yung deflection natin, EI. Equals WL to the fourth over EI, which tells us that our deflection would be WL to the fourth over 8 EI, na kung saan, ito rin yung ginamit natin kanina. Ito. Okay? Na? So, isa pa. Another way of verifying, no, would be, actually, kung alam mo to, sana yun. Kung alam mo to, di ba, kabisado mo to, ito yung pinaka-generic na formula sa lahat eh, na pang-cantilever. Actually, I can use this, no? I can use this para malaman kung ano yung deflection ng kahit anong loading sa cantilever. No, kung kabisado ko to, no? Ipakita ko lang. Halimbawa, ganito yung loading. Hiwalay na to ha. Halimbawa, ganito yung loading. Okay, tapos may double tayo pero putol. Putol siya. Hanggang ano lang siya kunwari, hanggang X. Hanggang X lang siya kunwari. Wag X, let's say A na lang. Kanyari hanggang A lang. Ayan. Okay? Tapos gusto ko malaman ano ba yung deflection dito pag ganyan. Okay, so again, meron kang choice dyan na mag-conjugate beam, no? Pero kunwari, alam ko to, na kapag ka-concentrated load, alam ko na ang deflection ay PA squared over 6 times 3L minus A. Kunyari, alam ko na yan yung magiging deflection kapag ang load ko ay concentrated at a distance A. Ayan, no? Kunwari yan yung ano ko. Alam ko yan na ganyan. Okay, so paano ko yan gagamitin para malaman yung deflection dito? So gagamit lang tayo ng konting calculus. Hindi ba itong W na to, pagka kumuha tayo ng manipis na strip, no? Para makuha yung equivalent force ng manipis na strip na yon. Okay, so yung manipis na strip na yon, meron niyang equivalent force. So dahil manipis na manipis, let's say ang layo nun mula dun sa fixed end ay tawagin na lang natin na X. At dahil manipis na manipis ito, yung thickness niyan, so palakihin ko lang yung sinasabi kong manipis na manipis, no? So ganito siya. Ang height niya W, pero yung thickness niya dito
is just dx kasi sobrang nipis eh. So, ibig sabihin, para makuha ko yung equivalent force niyan, kukunin ko yung area. Di ba ang area niyan ay base times height? Ang base ko, dx, ang height ko, w. So, w dx. So, ito na ngayon yung differential force, no? So, ito ay differential force. Kasi maliit lang eh. So, maliit lang din yung force na equivalent niyan. Okay? So, ngayon, based on this formula, no, ang mako-compute ko dyan is kapag nag-apply ako ng maliit na force doon sa cantilever beam, ang magiging deflection niya ay maliit din. No? Differential deflection. Maliit din. Okay? So, by the way guys, nakalimutan ko, meron pala dito ang EI. O di kaya, wag na natin ilagay dyan yung EI. Lagay lang natin dito sa kaliwa. Ayan. Okay? So, maliit din. So, kapag sinabshoot natin ngayon yung force, that will be dT. Tapos yung A is, bali, nasaan ba itong dP? Di ba nasa distance x? So yung A, papalitan natin ng x. X squared over 6 times 3L, constant yung L, minus x. So ganito yung mangyayari. No? Tapos palitan natin itong dP ng W dx. So mangyayari ngayon, yung maliit na deflection caused by maliit na force na part ng uniform load ay magiging W dx times x squared over 6 times 3L minus x. Okay? And then, take note, yung W dyan, tsaka yung L, constant lang naman. No? So, ang gagawin ko ngayon, ito, didistribute ko sa loob. Tapos, yung mga constant, pwede nating ilabas. So, this is what I mean. So, magiging W over 6 times 3L x squared minus x cubed. Tapos dx. Okay? Tapos ang gagawin natin ngayon is integrate lang natin to. Okay? So, with respect saan ba ini-integrate natin? Di ba with respect to x? Ano ba yung x na yan? Yung layo ng force mula dun sa fixed end. Ngayon, ibig sabihin, yung x na yan mag-uumpisa sa 0. No? 0. Hanggang saan? Okay? Hanggang sa kung saan siya natatapos. No? Actually, yung uniform natatapos lang dito. At natapos siya sa x is equal to a. So, ibig sabihin hanggang a. Okay? And then from there, yung magiging delta natin becomes, no? So, nakalimutan ko naman, EI, d delta. So, may EI dito ha. Ayan. So, EI delta is equal to, so integrate lang natin yung x. So, magiging W over 6 times 3L x cubed over 3 minus x to the 4th over 4. Ang limits natin ay from 0 to 8. Ngayon, pag sinabshoot natin yan, magiging, so by the way, cancel na to, no? Kapag sinabshoot natin yan, magiging W over 6 times L A cubed minus a to the 4th over 4. Ayan. And ito naman, kapag pinagsama natin yung common denominator nila na over 4, magiging 4a cubed L minus a to the 4th. Na kung saan, pag binultiply natin sa 6, magiging 24. So therefore, yung general formula natin ng uniform load, na kung saan meron lang siyang, hindi siya buo, hindi siya throughout the span, ay magiging W over 24, kasi 6 times 4, times 4a cubed L minus a to the 4th. Ayan. So yun yung magiging deflection natin sa free end kapag yung loading mo hindi buo, no? Yung distributed load mo hindi buo. So as you can see, nagamit ko to para ma-derive to. Kasi nga, sabi ko, generic yan eh. Pwede mong gamitin yan sa kahit anong loading dun sa cantilever. Okay? So just to verify, no? Kung tama ba itong na-derive ko, ilagay natin yung force dun sa dulo. So, yung mangyayari, yung A ay magiging equal sa L. Ano? Kung halimbawa, what I mean is, yung W pala, isagad natin hanggang dulo. Ganyan. No? Isagad na sa dulo. So, mangyayari, yung A mo equal na sa L. So, gusto ko ngayon malaman, ano yung deflection dito? So, verify lang natin, ano yung deflection dyan? O, ang gagawin ko lang, sa subshoot ko, dito yung L. Diba? So, magiging EI delta is equal to W over 24 times 4L cubed times L minus L to the 4th. So actually, ito L to the 4th lang. So mangyayari, EI
delta equals 4 minus 1, 3 divided by 24, 8. So 1 over 8. So W L to the fourth over 8, which once again verifies that the delta becomes W L to the fourth over 8 EI. Na kung saan yan din yung formula natin kapag ganito yung loading condition. Okay? So, pwede yun, no? Pwedeng ganun. So, again, if you want to memorize is maganda. No, kung given ito sa sa board exam, lalong maganda, no? Kasi pwede mo na yung ma-solve kahit anong deflection sa cantilever beam, kahit ano pa yung loading na ibigay. Okay? But of course, no, pwede nyo rin i-derive yung deflection na to gamit ang conjugate beam. Pwede rin yan. No? Pero hindi ko napapakita, hahaba lang yung video natin. Pero hopefully you get the idea. Okay, so number 3. To reduce the deflection at the free end to 10 millimeters, how much force is needed to be applied at that point? So, dito naman, ang gusto natin mangyari, ma-reduce lang yung deflection sa 10. So, kumbaga parang ganito lang yung scenario, pero hindi daw to 0. No? So, sa number 3. So, copyin ko siguro to. So, sa number 3, kailangan daw maging 10 mm. So, dito siguro, number 3. Ayun, layo. Ayan. Okay, so sa number 3, ang gusto niya, kaya ang gusto niya, pag naglagay ka daw ng force dyan, hindi siya completely nababalik, no? Kumbaga, gaganto pa rin siya. Meron pa rin siyang konting deflection. Okay, yung magiging deflection daw dyan, ang sabi sa problem, will reduce to reduce the deflection at the free end to 10 mm. So exactly 10 mm. Gusto niya maging 10 mm na lang yung deflection. So ibig sabihin, dapat ito ay 10. Ito ay 10. Okay? 10 mm. So the idea is, ang mag-iiba lang doon sa solution natin sa number 1, instead na ito ay 0, ito ay 10. No? 10 na pababa. No? So negative 10. Okay? 10 na pababa. Alright? Kasi pababa yung delta 1, tapos pataas yung delta 2. Di ba? Okay? So, burahin natin to. Okay? Okay. Again, hindi na to true. Okay, so ngayon, substitute na natin yung mga values, no? I mean yung mga formula. So, negative 10 is equal to negative W L to the fourth over 8 EI, tapos plus P L cube over 3 EI. Ayan. So ngayon dito, unlike earlier, yung EI, nagka-cancel lang. Pero ngayon, hindi na. Kaya kailangan na natin actually yung value ng EI. So, from problem statement, sabi niya, nung niloadan daw natin yung beam ng W na 25 kilonewton per meter, ang naging deflection daw ay 16. Sinabi niya 'yon sa problem. So gamit 'yan, we can solve for EI kasi 'di ba alam natin na yung deflection is W L to the fourth over 8 EI, and that should be equal to 16. Okay? Tapos ito, 25. Yung kilonewton per meter, equivalent lang din yun sa Newton millimeter. L is 4,000 to the fourth over 8 EI equal 16. So from here, we can solve for EI. So we have 25 times 4,000 to the fourth over 8 EI.
ay 8 times 16. No? Kumbaga, divide ko ng 16 tas cross multiply. Okay, that gives us 5 to the 13. So, ang units nito ay Newton millimeter squared. So, ganyan talaga yung units ng EI, no? So, now that we have that, then we can just substitute everything here. So, tuloy natin dito. So, we have negative 10 is equal to negative W. Again, Newton millimeter na to. Tapos, 4,000 to the fourth over 8 EI plus yung force P times 4,000 cube over 3 EI. So, 13. Okay, and then let's just solve for P. So nga pala, gusto ko yung P naka-kilonewton na. So mag-multiply lang ako dito ng another 1,000. Para naka-kilonewton na to. Okay, makukuha kong sagot. So we will have negative 10 equals negative 25 times 4,000 to the fourth over 8 times 5 to the 13 plus x times 4,000 cube times 1,000 over 3 times 5 to the 13. Okay, and that gives us 14.06. 14, oops. Kilonewtons. Okay, that will be our answer. So that's letter A. All right, so hopefully maraming natutunan sa lecture na to. And if you have questions or concerns, just comment down below. And then you can also browse the other videos in this playlist. No? And of course, don't forget to subscribe and share this video to your classmates and friends so that they can also learn from this channel. We will have more videos soon. No? And for now, that's the end of it. But I'll see you on the next video.